Dinala kami pabalik kung saan nakaluhod ang batang lalaki sa harap ng kakaibang babae at iniisip kung sino siya at hinahangaan ang kanyang kagandahan. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang stepper. Siya na may mga importanteng bisita sa kanilang manor. Napansin niya na ang mga tela at accessories na isinusuot ng ginang sa harap niya ay napaka-elegante kaya dapat isa siya sa mga bisita. Nagsimulang manginig ang bata sa takot, dahil naalala rin niya na nakasuot siya upang hindi makita sa paningin ng mga tao, mga bisita. Pilit niyang iniisip kung ano ang gagawin para sa kanyang madrosta ay tiyak na mapaparusahan siya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinawakan siya ng ginang sa balikat at hinampas siya sa lupa. Natakot ang bata at nagsimulang magmakaawa. Tapos, sorry. Tinitigan siya ng ginang at nagtataka kung ano ang palagi niyang hinihingi ng tawad. Hindi man lang siya makariyak kahit konti lang hinayla ko siya. Wala ba siyang natutunang martial arts? Napagtanto niya na ang mga pasa sa buong katawan nito ay tila hindi resulta ng pagsasanay sa martial arts, at tila hindi rin ito nakakakuha ng tamang pagkain. Napansin niya ang kanyang pulang buhok na nagsasabi na ito ay kapareho ng sa moon-splitting swordsman, kaya malamang na anak niya ito, at nagtataka kung bakit siya natatakot. Habang nakayuko ito sa kanya, lalo itong humihingi ng tawad, pasensya na po. Ang bata ay natatakot para sa kanyang buhay. Habang sinusubukang ipatong ng ginang ang kanyang kamay sa kanyang ulo, napagtanto niya, sa sandaling hinawakan niya ito, na ang batang lalaki ay hindi kailanman nakatanggap ng tamang pangangalaga. Ang ginang, na anak ng emperador, si Namgang Gayen, ay nagtanong sa batang lalaki, kung ano ang pangalan. Sumagot siya, si Gakayon Joko Nagong yun ay hinimas ang kanyang ulo at mahinang tinawag ang kanyang pangalan. Gyaka, ipinagpatuloy niyang sabihin sa kanya na paprotektahan niya siya mula ngayon, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ng bata. Nagtataka si Namgang kung ano ang ginawa niya para maging sanhi iyon. Sa kagalakan sa kanyang puso, nagsimula siyang umiyak ng husto. Naiintindihan na ngayon ni Namgang, kaya sinubukan niyang aliwin siya. Umiiyak pa rin si Gyaka, niyakap siya ni Namgang at sinabi sa kanya, okay lang. For the first time sa buhay niya, nararanasan niya ang tamang pangangalaga. Saglit silang nagyakapan, pagkatapos ay tumayo si Namgang at iniunat ang kamay kay Joka habang hawak nito ang kamay niya, hinawakan siya nito, at tumakbo silang dalawa papunta sa maliit niyang exit sa dingding. She asked him to follow her as she go. Una, nag-aalangan pa siyang pumunta. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay mula sa kabilang bahagi ng butas. Hinawakan niya ang kamay niya, at tumakas ang dalawa sa mansyon. Pagkatapos ay dinala ni Namgang yon si Jack sa bayan, kung saan maraming pagkain at tao. Natigilan si Joka dahil sa unang pagkakataon niya sa bayan. Tumingin siya sa isang food stall sa Namgang yon ay napansin siyang nakatitig at nagpas siyang kunin ang dalawa, na kinain niya sa isang iglap. Nakangiti ito sa kanya habang pinapanood siyang kumakain. Pagkatapos kumain, pareho silang naglalakad sa bayan nang may sumulpot na mandirigma sa likuran nila at pinigilan sila. Natakot si Deacon nang makita ang mandirigma, ngunit mahigpit na hinawakan ni Namgang ang kanyang kamay sa isang nakakapanatag na paraan. Bumalik sa mansyon, nagising si Yon at nakita ang emperor na nakaupo sa tabi niya. Baka nag-alala ako sa'yo, sabi niya. Sumagot ang emperador, syempre. Alam mo ba kung gaano ako nabigla? Paano magiging ganito ang kalagayan ng moon-splitting swordsman? Napahiya si Yon at sinabing, hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahimatay. Pinigilan siya ng emperador na magsalita at sinabihan siyang mag-focus na lang. Sa pagbawi na kailangan niyang gumaling para sa kapakanan ng kanyang angkan at mga anak. Sinabi ni Yon sa emperador na ang advanced technique ng kanyang clan ay ipinasa ng isang espiritu. Gayunpaman, wala na siyang makitang anuman mula sa espiritu, at marahil ay nabigo ito sa kung ano siya ngayon at iniwan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Yon sa emperador na noong araw na namatay ang kanyang asawa, namatay din siya, at nag-iwan ito ng isang bata na lubos na kahawig sa kanya. Gayunpaman, hindi niya nakilala ang bata dahil sa tingin niya ay kamumuhian niya ito, kahit na alam niyang hindi kasalanan ng bata na namatay ang kanyang asawa. At sinabi, ako ay tunay na kaawa-awa ang isang tao na pinutol siya ng emperador, sinabi, putulin iyon. Hindi ako sanay na nakikita kang ganito kaina. Sinubukan ni Yon na umupo ng tuwid at humingi ng huling pabor sa emperor.
Alam kong wala akong karapatang sabihin ito, pero sana maalagan mo ang mga anak ko. Nakakaawa silang lahat na bata. Lumaki silang wala ang kanilang ama. Ito ang huli at huling kahilingan ko. Sinabihan siya ng emperador na huminto sa pagsasabi ng mga bagay na iyon, at hiniling sa kanya na humiga at huwag pilitin ang sarili. Ngunit tinanggap ang kanyang kahilingan, at sinabing, sige, sa labas ng manor, ang Empress ay nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak, dahil ito ay nakahiga na at si Namgang Yon ay wala pa ring mahanap. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang ilang mga mandirigma, ang lalaking nag-escort kay Namgang Yon at Joka, na ang mga kamay ay hinawakan niya ng mahigpit. Ang Empress ay nakahinga ng maluwag na ang kanyang anak na babae ay nakabalik na ligtas at hindi nasaktan. Nakita niya ang batang lalaki sa tabi niya at tinanong kung sino ito. Biglang sumigaw si Joka, stepmother, na kanina pa nakatayo roon, si Joka at nagmamadaling sumalubong kay Joka, na nagkukunwaring nag-aalala sa kanya, tinanong kung bakit napakadumi niya. Sabi niya, oh my goodness. Bakit ka nasa ganitong estado? Nasasaktan ka ba kahit saan? Alam mo ba kung gaano ako nadudulog na makita kang ganyan? Pagkatapos ay lumingon siya kay Namgang Yon at sinabing, ikaw ay si Yon. Nag-alala ako dahil buong araw ko siyang hindi nakikita. Salamat sa paghahanap sa kanya. Si Namgang Yon ay nagbigay ng nakamamatay na tingin sa Joka's stepmother. Bilang tugon, sumigaw si Yon, ang anak ng emperador pagdating sa eksena kasama si Muek at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, nasaan ka na? Hinanap kita the whole day, at mapaglarong sinabi, akala ko umakyat ka ulit sa ilalim ng bubong. At nagulat siya nang makitang hawak-hawak ni ate ang Jokas na kamay, dahil halos hindi ito nakaka-relate kahit kanino, at hawak na niya ang kamay ng batang ito, isang batang lalaki na kakakilala niya lang. Lumingon si Namgang Yon kay Muek, namumula siya, pero napansin niyang hawak niya ang kamay ni Jokas, kaya nagseselos siya. Nakita ng Empress na ang lahat ng mga bata ay tila pagod, at nagmumungkahi na silang lahat ay pumasok sa loob. Naghiwalay sina Joka at Namgang sa puntong ito, naiwan si Gyako na mag-isa kasama ang kanyang madrasta, at nagsimula siyang manginig muli sa takot. Pagkatapos ay nagsimulang makipag-usap ang madrasta kay Joka. Sigurado ako na sinabi ko sa iyo na itago ang iyong sarili. Gusto mo bang malaman ng buong mundo na hindi mo ako tunay na ina? Sagot ni Gyako, pasensya na. Nagsimulang magtaka ang madrasta kung ano ang mali kay Namgang at kung bakit patuloy niyang binibigyan siya ng mabahong sa ikapitong buwan ng taong iyon, namatay si Yon Moriong sa kanyang pagtulog. Sa sandaling siya ay namatay, ang tuko na si Minjo ay nagpatawag ng 20 kakaibang mandirigma ng kanyang angkan upang punan ang kanyang kawalan. Nakilala ang mga mandirigma ng angkan ng tuko bilang White Tiger Squad ng Waryong Manor. Bukod dito, habang si Yon Mubi ay pumunta sa Namgang clan para sa pagsasanay, kinuha ni Big Minjo ang kanyang panginoon ng waryang na tao sa Yon Mori ang Zenex Building. Nakita si Big Minjo na naghahanap ng anumang martial arts scroll na maaaring naiwan ng kanyang namatay na asawa. Pagkatapos ay pumasok ang isang mandirigma upang sabihin sa kanya na hinanap nila ang bawat manloloko at pagod na manor. Ngunit wala akong mahanap na anumang martial arts manual. Napasigaw siya dahil sa frustration, imposible iyon. Sigurado akong narinig ko ang lalaking iyon na nagbanggit ng isang bagay tungkol sa isang advanced na pamamaraan, at nagsimulang maghagis ng iba't ibang mga item sa paligid. Humihingi ng paumanhin ang warrior. Pagkatapos ay galit na hiniling ni Bike Nido sa mandirigma na ilipat ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay Yon Mori sa bodega, at hindi na niya gustong makita silang muli. Opo madam, kami na po agad ang bahala dyan. Nagmamadali siyang lumabas at inutusan ang bawat mandirigma at ang paraan na tipunin kaagad sa harap ng gusali, bago niya maibigay sa kanila ang utos na simulan ang paglipat ng mga bagay. Sabi ni Big Manju sa kanya, kapag tapos ka ng mag-asikaso sa mga gamit na iyon, ikulong mo si Brad. Bilang bukol, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Patawarin mo ako, alam kong nagkamali ako. Pabayaan mo na ako, sigaw ni Joka habang siya ay itinapon sa bodega kung saan lahat ng gamit ng kanyang ama ay inilipat sa kanyang katawan ay bumagsak sa lupa at sinabi sa kanya ng mandirigma, ito ang iyong silid. Ngayon, huwag mo akong sisihin dito. Kailangan kong gawin ito kung gusto kong mabuhay. Humingi ng tulong si Gyako, ngunit sinabi sa kanya ng mandirigma na wala siyang magagawa, kahit na ipagpatuloy niya ang pagsusumamo.
sinabi ng mandirigma sa Yaka na bukod, ang mga alaala ng iyong ama ay sa iyo. Isaalang-alang ito bilang isang paraan para parangalan ang pagkamatay ng iyong ama, at isinara ang pinto habang patuloy na humihingi ng tulong si Yaka. Si Gyako ay natatakot kay Be na mag-isa sa dilim, at iniisip kung gaano katagal siya dapat manatili doon. Sa susunod na araw na, nagising si Joka sa liwanag mula sa napakaliit na siwang sa bodega. May nakita siyang bote ng tubig at tinapay sa harap ng siwang. Agad niyang tinagat ang tinapay, napagtanto niyang matigas talaga ito at hindi masarap. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip kung kailan siya makakakain muli ng masarap na pagkain. Sa sandaling iyon, may nakita siyang maliwanag na nagmumula sa mga gamit ng kanyang ama, kaya ibinaba niya ang tinapay habang nagmamadaling pumunta sa kung saan nanggagaling ang liwanag. Iniisip sa sarili, nasa labas iyon, kaya hindi ako dapat matakot. Pagdating doon, nakita niya ang isang tela na nakatikip sa pinanggagalingan ng liwanag, kaya tinanggal niya ito at natuklasan na isa lamang itong maalikabok na lumang salamin. Kaya nagpasya siyang linisin ito. Habang nililinis niya ito, biglang lumitaw muli ang maliwanag na liwanag, nakikita niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Sabi ni Gyako, ikaw ay inabando na rin, ha? Ang refleksyon ay natakot sa kanya, kaya siya ay natisod at bumagsak sa lupa, sumisigaw ng tulong. Ngunit ang mandirigma na namamahala sa pagbabantay sa bodega ay naisip ba ni Gyako na sumisigaw? Taglagas na, at nagsisimula ng lumamig. 2 buwan na ang lumipas, at nagyayelo sa lahat ng dako. Ang 2 mandirigma na namamahala sa pagbabantay sa bodega kung saan si G. Nakulong si Yaka, nasa labas sa lamig, nagrereklamo tungkol sa lumalamig na panahon. Ang isa sa kanila ay tila nag-aalala tungkol kay Yaka at tinanong ang isa pa kung sa tingin niya ay buhay pa si Yaka, at hindi magiging kakaiba kung siya ay na-freeze sa kamatayan, na ang isa ay tumugon, siya ay buhay. Kanina pa siya sumisigaw di ba? Ang nag-aalalang mandirigma ay nagtatanong sa isa kung sigurado siya, at ang isa ay sumagot, oo. Ang pagkain na binibigay namin sa kanya ay laging nawawala. Pagkatapos ay pinuri ng nag-aalalang mandirigma si Yaka sa pagiging malakas. Wow! I guess may dugo talaga siyang martial artist. Na-freeze na yata ako. Matagal na ang nakalipas, kahit na siguradong siya ay isang matigas. Sagot naman ng iba, kaya kung ano ang kanyang buhay ay malapit nang matapos. Anyways, tingnan mo kung gaano kalaki ang nabawas nila sa food portions niya. Malapit na nating linisin ang bangkay niya. Si Joka ay nakaupo mag-isa sa napakalamig na walang anumang kumot o pinagmumula ng init, habang ang refleksyon sa salamin ay sinusubukang tawagin ang kanyang atensyon. Sinabihan ito ni Joka na manahimik na lang at itigil ang pang-abala sa kanya. Hindi na ako natatakot na nakuha mo na. Actually, parang wala na akong lakas para matakot. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako sa lamig. Tumigil ang refleksyon sa salamin at saglit na tumitig kay Joka. Ang refleksyon ng salamin ay kumuha ng isang stick at nagsimulang kumaway kay Yaka para makuha ang kanyang atensyon. Pagkatapos nito, nagsisimula itong gumalaw sa paraang nakakuha ng interes ng Gyakos. Nagsimulang mag-isip si Gyako, bakit ito biglang sumasayaw? Umiwas siya ng tingin at sinabi sa sarili, well, it's none of my business. Medyo nagulat ako noong una, pero hindi naman ito makakalabas sa salamin, kaya hindi na talaga ako natatakot dito. I'm sure that's acting that way kasi hindi ko naman ito pinapansin. Pinagmasdan niyang mabuti ang refleksyon ng salamin habang sumasayaw ito. Habang nanunood si Gyako ay napagtanto niya na parang pamilyar ang mga paggalaw na iyon. Ang sining ng Nine Heavens na naaalala ko ngayon ay lagi kong pinapanood ang aking mga kapatid na nagsasanay. Ang kanilang martial arts. Iyon talaga ang Nine Heavens arts. Paano niya nalaman ang clan martial arts namin? Kung gagamitin ng isang tao ng maayos ang Nine Heavens arts, mapapaikot nila ang kanilang core energy at makakalikha ng batang enerhiya. Ang paglikha at pagpapanatili ng enerhiya na iyon ay ang unang hakbang ng sining ng Nine Heavens. Tama, kung tama ang pagkakaalala ko, ang aking mga kapatid ay nakalikha ng mainit na hangin kahit nasa taglamig.